Hello mga ka-legit Davercads, isa na naman panibagong updates po natin patungkol po sa ating pong TVJ. Sa lahat po ng mga legit supporters po natin dyan, narito na ang ilan sa mga good news. Good vibes lang muna tayo kasi parang ang dami pong bad vibes. Ang dami pong mga hindi kagandahang balita ngayon sa social media. Gusto ko naman po kayong ma-anti-stress ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates, of course, nais ko magpasalamat sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at talaga namang palagian na pagsubaybay sa ating daily vlogs. So ngayon, pag-usapan natin ito sa mga legit Davercads natin. This is gonna be a good news para sa lahat dahil unang good news po natin, ito pong si MVP ay mas pinawide, mas pinalawak na po ang pinaka maaabot nito pong kanilang network kasi 'di ba kung matatandaan ninyo, medyo marami po talaga nagko-call out dito po kay MVP dahil po sa hina ng signal sa ilan sa mga lugar, no? Parang malakas lang ata siya talagang ang kanilang signal sa Metro Manila, pero pagdating sa provinces and kaya po isa sa mga sinisigaw ng fake bulagta, malakas daw sila sa province. Yun ang sabi nila. Kitang-kita naman natin yung ilan sa mga factors kung bakit po ganun yung sinasabi nila ngayon. Nagpunta lang sila ng Cebu dahil marami po talagang mga sumalubong sa kanila doon. Tapos sinabi nila, malakas na daw sila sa probinsya. Ha? Saan galing yun? Pero syempre, ito na, pag-usapan nga natin. Lumabas na rin po ang latest TV rating nitong September 13, 2023. So, pang number 12 po yung EAT sa noon time ha. Tapos, bumagsak naman po sa number 17 and 18 ang It Showtime tsaka It Bulaga. So, ibig sabihin na pag-iwanan po sila talaga na dun sila sa pinaka-bottom, ano? And yung daily ratings naman natin, September 12, 2023, AGB Nielsen Notam Data, hashtag EATTV5, got 4.0, It Showtime Kapamilya Channel, A to C GTV, JTV, medyo mabababa po yan. It Bulaga, lalong sadsad, GMA 7 2.9. At sunod-sunod po yan talagang makikita mo talaga yung pagbagsak ng kanila pong ratings. And daily noon time ratings din po 4.0, 3.1, and 2.9 yun. So, ganun po kababa yung kanilang mga TV rating. Kaya, hindi po tayo magtataka kung bakit sobrang yung sinasabi ni Paulo sa kanyang interview na malami na raw silang advertiser ay unti-unti na namang kumakalas. No, hindi po sila parang masasabi nating long-term advertisers ng fake bulagta. So, kahapon po meron tayong GAP 128 TV ads. Alam mo, hindi natin alam paano nila pinagkakasya yung oras na yan dahil sobrang dami. Sa GAP 2 naman may 28 TV ads again. So, etong GAP 2 na to, yung GAP 1 kasi sa Gimme 5, pangalawang GAP isa kay Jose Manalo, Mayor Jose Manalo sa Goodbye Mga Kapatid segment. And the GAP 3, ito po yung pinakahuli, yung para po doon sa kanilang Wag Kayong Ganon Oy segment. So, medyo marami-rami talaga, no? Sobrang dami. At isa sa mga good news na mayahatid natin sa inyo dahil kung marami na pong mga TV ads na yan, mas pinarami pa, no? Dahil po, alam nyo po ba na pagtutungtong po kasi ng December, pag bare months, mas dumadami yung mga advertisers na nagpe-place ng kanilang mga ads sa television maging sa social media. Kaya nga po talagang pag bare months, kung matatandaan ninyo talagang, so mas dadami pa po yung mga advertisers na nagpe-place ng ads at mas pinipili po ang EAT kesa po dito sa ibang mga TV shows. Natulad po ng dito po sa tape bulagta, 'di ba? Imbis na dumami po yung mga advertisers po nila, nilalayasan po sila dahil nga ang mga advertisers ay dumedepende po yan sa TV ratings. Paano nga naman sila maglalagay sa isang programa na hindi naman masyadong pinanonood ng mga tao, 'di ba? Kaya talagang lagi po silang kulelat Kaya ito pong mga halos-host, alam niyo po ba tactics nila yan Ginagawa nila yung best nila para talagang guluhin yung utak ng mga TVJ. Syempre nga naman pag nagulo yung utak niyan, maaapektuhan ngayon ito pong programa nila sa noon time. Pero syempre
kasi dahil mas marami po ang supporters, sobrang dami pong supporters ng TBJ ng EAT, ano man yung kanilang pinagdadaanan ngayon, it doesn't affect, no? At nakikita naman natin dun sa kanilang show na parang walang nangyayari, parang dead ma lang sila sa case, 'di ba? Parang sa sarili nila, let our legal counsel handle those problems, handle those stresses. At kung mapapansin niyo, 'di ba, ang halos host ganun din, hindi sila pumupunta. Mabuti pa nga si Tito Sen tsaka si Joey De Leon, talagang every trial nandun po sila, pumupunta sila. Si Miss Jenny Pere nagpunta din po doon, no? And yun po yung ilan sa mga tactics ng kalaban eh. Pero ang maganda lang dito sa ngayon, kung 38 ads ang nakikita natin, mas dadagdag pa po. May mga kumausap na po sa TBJ para po mag-place ng kanilang mga ads, lalo na ngayong bare months. Ganyan po kasi ang kalakaran dyan sa showbiz at sa mga pre-TV, kahit po sa social media. Napapansin niyo, mas dumadami po yung advertisement na lumalabas sa mga YouTube, sa mga Facebook, kasi bare months po, ganun po talaga. Kaya naman, ito po yung isa sa mga good news na may hahatid natin sa inyo. The more issues, the more advertisers come. And dahil dyan, mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin, kasi hindi tayo nakakapagbasa ng mga inyo pong mga comments. So, bigyan pansin natin to. Sabi ni Juld 1884, tanong po, bakit hindi gamitin ng TBJ ang title ng Eat Bulaga sa kanilang show? Ano po ang pumipigil sa TBJ para gamitin ng EAT at hindi Eat Bulaga? Kung ang TBJ ang may-ari ng title ng Eat Bulaga, dapat gamitin na nila ito sa kanilang show. Kasi nga po, meron po kasing nakabinbin pa kasi yung case. Ayaw kasi ng TBJ na mabutasan sila. Ayaw nila na talagang kumbaga parang kailangan idinadaan nila lahat sa legal. Sabi naman ni Lotis Patong, kawawa din naman kasi si Betchay, iniwan ng mga kapatid din. Hindi pa sila close ng pangalawang ama niya. Baka nga sinasaktan pa si Betchay noon bago namatay nanay niya din. Siguro kaya parang bulol siya magsalita kasi nga di siya naaalagaan nung bata siya at baka di pa pinag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Tama si Mayor na di dapat pagtawanan si Betchay kasi ang hirap ng pinagdadaanan niya sa buhay. Naiyak ako dyan kanina, naawa ko kay Betchay. True. Ito po yung isa sa mga segment ng Sugod Bahay Mga Kapatid, kung saan nga parang sinaway ni Jose Manalo kasi habang ini-interview niya si Betchay, pinagtatawanan. And Jose Manalo, ayaw niya kasi ng ganun. Sinabi niya sa mga audience na wag po natin pagtawanan yung ganitong klase ng sitwasyon. Dapat po kaawaan natin siya, tulungan natin siya. Yun po yung sabi ni Mayor. Kaya naman saludo tayo kay Mayor Jose Manalo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!